Nakakatawa pero malungkot yung nangyari sa Mindanao, ano ha? Kaya nakakatawa kasi yung ibang grupo, aba, pati itong dala ng kalikasang malakas na earthquake, gobyerno sinisisi pa, di ba? Talagang marami na ang may pagkukulang sa kaalaman at pagkatao. Isipin mo pati kalikasan sa halip na ating pagtulong-tulungan, ipagdasal, ang mga nakiramay sa 35, higit pa yata yung mga kumpirmadong namatay, maraming nasugatan, maraming nasirang bahay at mga kung ano-ano. Mawawalan ng trabaho, pati mga estudyante, apektado dahil nasira ang mga eskwelahan. Pinupolitika pa ng iba. Sana magbago na ang mga Pilipino. Huwag nang idamay ang mga walang kinalaman at ang gobyerno sa mga isyu ng kalamidad. Wala namang gobyernong may gusto ng kalamidad. Pero talagang ang Pilipinas ay biktima ng kalamidad. Earthquake, typhoon, at saka volcano, eruption. Biktima rin tayo ng kahirapan. Biktima rin tayo ng all weather na maduming politika. Yun ang malaking problema ng bansa. Yung all weather, puro politika. Nasasapawan pa nga yung kalamidad eh. Tapos, dahil sa pamumulitika ng iba, pati nga itong matinding earthquake ay ginamit pa para siraan ang gobyerno at magkasisihan. Baka naman po pwede, magbago na kayo, magising na kayo sa katotohanan. Hindi ko po sinabing kaya ganitong kalamidad ay dahil sa kasamaan. Marami hong pwedeng gawin. Maraming pwedeng sabihin na itong ganitong klase ng kalamidad ay baka ito ay simbolo na o ginigising na yung mga abusado, mga umaabuso. May mga ganyang speculation, hindi natin masisisi. Pero yung ibintang sa kung kani-kanino ang kalamidad, ayan po ay wala na sa lugar. Wala sa libro, wala sa katinuang pag-iisip. Ang akin po dito, kung ano man ang mensahe nito, baka dapat nating aralin. Magbago ang mga Pilipino. Nasa gobyerno o pribadong sektor na involved sa korupsyon, huwag nang magnakaw, magbago na kayo. Mga taong mapanira, mga taong walang ginawa o hindi mamersonal sa kapwa, magbago na rin kayo. Mga taong gahaman sa kapangyarihan, kapit ko sa kapangyarihan, pansamantalang pinagkaloob, mahiya kayo, magbago na kayo. Marami po eh. Pag inisa-isa natin ang mga problema, pwedeng sabihin natin kaya may mga kalamidad na ganito, ginigising na. Pero siyempre ang Panginoon lang nakakaalam niyang lahat ng ito. Atin hong damayan sa maraming pamamaraan. Hindi man hong kinakailangan pisikal na pagkatao natin magpunta tayo sa site eh. Yung magdasal lang tayo para sa kaligtasan nila, maka-recover sa lalo madaling panahon, malaking bagay na yun. Kung meron kayong mga bagay na pwedeng itulong sa kung anumang meron kayo, malaking bagay din po yun. Pero yung gamitin pa itong kalamidad sa paninira sa mga taong tumutulong at sinisira at pinabababa pa ang moral ng mga biktima, ay sobra-sobra po yan. Alam po ninyo, yung trauma sa kabataan, nakita ko yung mga video, ayaw ko nang ipakita dahil nakakaawa. Yung nasa harap ng eskwelahan dahil may flag ceremony nang mangyari ang malakas na 7.8 earthquake. Nakitang-kita mo nakaupo na sila, yung iba nakadapa, nagsisigawan, nag-aakapan dahil sa takot na gumagalaw yung... Ako naranasan ko yan noong 1990s earthquake. Nandun ako sa Intramuros, sa Department of Labor building. Alam niyo yung Intramuros, puro adobe ang mga building niya, karamihan. At talagang antik, matibay po. Pero yung dinig ko yung lagutukan ba ang tawag doon? Yung talagang akala mo magigiba yung gusali. Akala mo magkukulaps yung iyong kinatatayuan. Hindi ko makalimutan yun. Trauma talaga. Ilang taon na yan? 1990 pa nangyari yung earthquake na yan. July 60. Di ba? July 16. 1990 kung di ako nagkakamali. Ang tagal na nun. Pero parang hindi pa nawawala sa akin yung naranasan kong nandun kami sa Department of Labor Employment Building. Lumabas kami dahil nga malakas yung earthquake. Pero pagdating sa labas, doon mo lang naramdaman lalo yung galaw. Nakakala mo lulubog yung kinalalagyan mo. Grabe, gano'n ang nakikita ko doon sa kalagayan ng mga taga Mindanao. Lalo na yung kabataan na nagsisigawan, nag-aakapan, hindi nila malaman ang gagawin, nakaupo yung iba nakadapa, pero yung lupang kanilang kinatatayuan,
dumuduyan-duyan na gano'n. E di lalo na po yung mga nasa sa mga building, mga establishmentong nag-collapse. Grabe po ang trauma nun. Kaya yun po ang dapat nating alalahanin. Yung hirap ng kanilang nararanasan nung oras na yun at ngayon kasi yung trauma, yung pagiging trauma, yung epekto ng earthquake, hindi ho ganun kadali yan. Kailangan dyan counseling. Ilang araw o linggo bago yan mawala. Yung takot sa oras na magkakaroon ng aftershock. Kahit nga ho hangin lang, maalaala nila yung earthquake. Ano mang paggalaw doon sa kanilang kinalagyan sa loob ng bahay o kung saan man sila nandun, pagka humi something, agad ang isipin nila, earthquake. So yung trauma nandun. Kaya yung mga taong wala doon, mga taong ginagawa pa itong issue at ibinibintang kung kani-kanino, nasa naman ang inyong awa at kahihiyan. Hindi kayo nakakatulong sa mga biktima. Hindi kayo nakakatulong sa gobyerno, local and national, na ngayon ay sinisikap ang lahat. The whole of government approach ang ginagawa para maisalba ang nasira ng mga tahanan, mga building, school building, at iba pang mga nasira sa napakalakas na earthquake. Ganun po ang ating nakikita dyan. Sa haba po ng aking karanasan sa media, na pinagdaanan ko na yung maraming mga ganyang klaseng sakuna, ay talagang matindi po ang epekto nitong personal sa buhay ng mga biktima. Ngayon kung gagamitin pa sila para lang sa paninira, para lang ho sa maling pamamaraan, nasa naman ang konsensya ng mga taong gumagawa niyan. Baka talagang wala na kayong konsensya. Higit pa kayo sa kalamidad, higit pa kayo sa nagdadala ng trahedya, yung mga taong umaabuso sa mga taong biktima na para lang mailutang, ma-establish nila ang kanilang madilim, malabo na mga ipinaglalaban para lang dahil sila merong galit, meron silang paghihiganti na hindi mo alam kung bakit sila naghihiganti. Kung sino man yan, alam na ninyo. Huwag natin pamarisan ang ganyang klaseng mga tao. Walang magandang buhay, walang magandang kinabukasan sa punong-puno ng galit at paghihiganti ang mga plano sa buhay. Tandaan nyo yan. Pero pag nag-relax ka, sumunod ka sa batas, irespeto mo ang dapat irespeto, makaka-move on ka. Pero kung puno ka ng galit, stress yan, higit sa lahat, walang magiging pakinabang sa inyo ang lipunan sa halip kayo pa ang magbibigay ng problema. Yan po yung aking personal na assessment at opinion sa mga nangyayari. Ipagdasal natin at makiramay tayo sa marami pong naging nawalang buhay. 35 plus na yata at may mga missing pa. Sana matagpuan niya sa lalong madaling panahon. Hindi ho biro ang nangyari. Alam naman natin, malaking bahagi sa Mindanao ang naapektuhan. Sarangani, Cotabato, General Santos, umabot pa nga hanggang Davao Matindi talaga. Please like and share. Subscribe and follow.